Matapos ang mahabang deliberasyon, idineklarang constitutional o naaayon sa saligang batas ang kontrobersyal na RH o Reproductive Health Law. Bagamat puna ng ilan, tila nawalan daw ng pangilang batas dahil sa pagbasura sa 8 probisyon nito. Sa 15 Supreme Court Justices na bumoto, tanging si Associate Justice Marvic Leonen ang pumabor lang sa buong batas. Sa kabila nito, nagbunyi ang mga pro-RH group na nagsulong sa RH law. Natuwa na rin daw ang mga anti-RH kabilang ng Simbahang Katoliko dahil tila pinalabnaw raw ng korte ang kontrobersyal na batas. Live mula sa Baguio City, may report si Lia Manialac del Castillo. Lia? Jessica, matapos ang 14 na taon, nakakuha rin ng paborableng desisyon ang mga pro-RH groups matapos ngang ideklara kanina ng Supreme Court na legal ang RH law. Pero tingin ng anti-RH, nanalo rin sila sa labang ito dahil ibinasura naman ng korte ang ilang probisyon ng batas. The court, after a scrutiny of the various arguments and contentions of the parties in the foregoing consolidated cases, consisting of 14 petitions challenging the constitutionality and 2 interventions to uphold the constitutionality of Republic Act number 10354 or the RH law, held that the RH law is not unconstitutional. Masayang ipinagbunyi ng mga nagsusulong ng Responsible and Reproductive Health Law ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Pero ang 8 probisyon ng kontrobersyal na batas, pinatatanggal ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa korte, hindi dapat bigyan ng access sa iba't ibang family planning method ang mga pamilyado o nakunan na menor de edad kung walang pahintulot ng mga magulang. Hindi rin dapat payagan ng isang asawa na sumailalim sa anumang family planning procedure kung walang pahintulot sa kanyang kabiyak. Hindi rin daw dapat parusahan ang mga healthcare provider na ayaw magpakalat ng impormasyon tungkol sa RH law o tatangging mag-refer ng pasyente sa ibang RH provider. Maging ang mga public official na hindi susuporta sa RH law. Ayon sa Supreme Court, unconstitutional din ang paggamit ng salitang primarily sa pag-define sa salitang abortifacient sa implementing rules and regulations ng RH law kumpara sa definisyon nito sa batas. Itinuturing na abortifacient ang anumang gamot o device na nakapagpapalaglag o nakasisira ng fetus sa loob ng matres ng ina o anumang droga o device na pipigil na ma-implant ang isang fertilized ovum sa matres ng ina. Ayon pa sa korte, hindi kailangang makabuo ng 40 oras na pro bono service ang mga RH provider, gynecologist at obstetrician para sa PhilHealth accreditation. Iba't iba ang resulta ng botohan ng korte sa 8 ibinasurang probisyon. Sa 15 Supreme Court Justices na bumoto, tanging si Associate Justice Marvic Leonen lang ang pumabor sa buong batas. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon ng access ang mga mag-asawa na mamili ng kanilang nais na family planning method. Required din ang gobyernong pondohan ng mga government health center para makapagbigay ng iba't ibang uri ng contraceptive at makapagturo ng ukol sa family planning. Pinapayagan din ng batas ang pagpapagamot sa mga nagpa-abort. Kahit may mga nabasurang probisyon, itinuturing pa rin itong tagumpay ng mga pro-RH group. Masayang-masaya kami na yung karapatan ng pamilya at ng kababaihan na pumili kung gaano karami ang anak nila at kung kailan sila manganganak ay inirespeto ng Korte Suprema. So ang RH law ay para sa mahihirap. It feels like such a sweet victory. Hindi ko akalain na napakasarap marinig yung mga salitang not unconstitutional. Opo, so talagang warmly wini-welcome namin ang ruling ng Korte Suprema. We are very emotional as we celebrate women, families, friends here together for a very victorious Purple Ribbon Campaign. Si Senadora Pia Cayetano na principal sponsor ng batas sa Senado, nirerespeto raw ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi man tuluyang ibinasura ang batas, ikinatuwa pa rin ng mga anti-RH law ang desisyon dahil kabilang sa unconstitutional provisions ang nais nilang matanggal sa RH law. Para sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, tapos na raw ang kanilang laban. We respect the process because that's how this nation is being built, no? Based on laws, and if the lawmakers decided, even if it's against their belief, it's their own
They have to face God. Sa kanilang pahayag, pinatabang daw ng Korte Suprema ang RH law kahit kinatigan nila ang legalidad nito. Naniniwala silang pinalakas din ng Korte ang kahalagahan ng pananampalataya ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Pinagtibay daw nito ang karapatan ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. The greater challenge is to continue to teach the truth. Ikinatuwa rin ng Department of Health ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, prioridad daw nila ang pagtuturo sa mag-asawa ng responsible parenthood at pagbibigay ng impormasyon sa kabataan para maiwasan ang unwanted pregnancies. I wish they could even avoid sex act. Binibigyan lamang natin ng pagkakataon ang mga kababaihan ng sapat na paraan kung paano sila magplano ng kanilang pamilya. Mayroong 15 araw ang mga kontra RH para maghain ng kanilang motion for reconsideration dito sa Supreme Court. Pero para kay Senadora Miriam Defensor Santiago, na isa sa mga nagsulong ng panukalang batas na ito noon sa Senado, naniniwala siya na magbabago ang isip ng Korte Suprema kapag napag-aralan nitong muli ang mga ibinasura nitong probisyon ng RH law. Jessica? Pero Leah, ganyang hindi naman nararamdaman ng mga anti-RH na sila'y talo dito sa desisyong ito ng Supreme Court. Will they avail of that 15-day na pwede silang mag-file ng MR o motion for reconsideration? Jessica, nakausap natin yung ilan sa mga miyembro nga nitong mga anti-RH, partikular yung pro-life group. Pag-uusapan pa raw nila kung ano ba ang kanilang magiging susunod na hakbang. Dahil bagamat sa tingin nila nanalo sila o nanalo rin sila sa labang ito, ay marami-rami pa rin naman yung probisyon ng RH law na kanilang tinututulan na in-uphold pa rin as legal o as constitutional nitong Supreme Court. Pero kung yung CBCP ang tatanungin, ayon na rin mismo kay Father Melvin Castro na nandito rin kanina sa Baguio, ay tapos na yung laban na ito at ipinauubaya na lang nila sa iba pang mga petitioner na kumwestiyon sa RH law yung magiging susunod nilang hakbang. Jessica. Leah, pwede bang i-interpret itong ruling ng Supreme Court today as both liberal and restrictive? Liberal dahil the choice is still up to the woman, pero restrictive in the sense na ang menor de edad hindi pwedeng mag-decide on her own, although sa batas naman talaga natin, ganun naman talaga yun. Kailangan niya ng permiso from her parents, yung misis na to be able to avail of RH services, kailangan din ng permiso ng kanyang asawa. So how should one appreciate this ruling today? Actually, Jessica, masasabi talaga na both liberal and restrictive nga yung naging desisyon ng Supreme Court. Kaya nga, yung magkabilang panig, pareho nilang nararamdaman o pareho nilang tingin na nanalo rin sila dun sa kanilang laban tungkol dito sa kontrobersyal na RH law. Bagamat kasi binibigyan na ng kalayaan yung mga kababaihan, yung mga pamilya na mag-decide para sa kanilang bilang ng kanilang magiging pamilya, ay kinonsidera rin ng Supreme Court yung mga religious beliefs katulad nung sa probisyon na hindi mo pwedeng parusahan ng isang health service provider na tatanggi na magbigay ng impormasyon tungkol sa RH law regardless nga doon sa kanyang religious belief. Ay paniwala ng mga anti-RH parang pabor yun sa kanila dahil nirerespeto ng korte yung karapatan mo rin na i-exercise yung iyong pananampalataya. At kahit nga effective o magiging effective yung batas ay parang wala namang magiging pangil ito para parusahan yung hindi susunod dito. So it's your choice pa rin kung susundin mo yung RH law basta't nandyan yung batas para sana meron maging gabay sa mga sa mga pamilya na magpaplano ng kanilang mga pamilya. Jessica. Okay, ang tinanggal yung punitive provisions, yung pwede kang parusahan dahil hindi ka nagbigay ng access, etc. Pero Leah, dito sa desisyong ito, na-touch ba yung mga medyo contentious na issues like when does life begin, yung hindi matapos-tapos kasi nga kahit yung mga, di ba, mahabang diskusyon yan, hindi yan talaga na-resolve kahit kahit sa siyensya, hindi yan ma-resolve. Yung what is an abortive fashion, natalakay ba dyan sa ruling ng Supreme Court?
Yung tungkol dun sa definisyon ng abortifacient na talakay lamang doon sa desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung definition ng abortifacient na nakalagay doon sa implementing rules and regulations. Doon kasi sa parang draft IRR ng batas na ito ay nakalagay yung salitang primarily o ibig sabihin no, yung purpose ng isang abortifacient o ng isang gamot na pinaniniwala ang nakapagpapalaglag ng isang sanggol ay yun ang primary purpose niya, ang maglaglag ng isang sanggol. At sinabi ng Supreme Court na kung sasabihin na ganun ang role ng abortifacient ay labag ito sa konstitusyon dahil pinoprotektahan sa ilalim ng ating saligang batas ang karapatan ng pamilya, ang karapatan na mabuhay. Pero yung tungkol sa in general sa mga contraceptives, walang naging walang naging malinaw na pagtutol ang Supreme Court justices natin dyan. Hindi nila tinouch yung particular na issue na yan. Yung tungkol naman sa kung kailan nagsisimula ang buhay ng isang tao, kung pagka ba nag-meet yung sperm at egg o kapag ba naging fertilized egg na ba yan, hindi rin yan tinouch na nung Supreme Court sa kanilang naging desisyon dahil kung matatandaan natin, doon sa kanilang mga naging oral arguments, halos lahat ng mahistrado ay nagsabi rin na hindi nila role no, para talakayin yan, hindi nila responsibilidad na i-define kung kailan nagsisimula ang buhay dahil hindi naman sila eksperto pagdating dyan at lilimitahan lang nila yung kanilang mga diskusyon at yung kanilang desisyon dun lang sa batas. Jessica. Lia, hanggang kailan mananatili dyan sa Baguio ang mga mahistrado at meron pa bang maaasahan na malalaki at importanteng ruling na ikanilang ibababa while habang nandyan sila sa Baguio? Yes, Jessica, magsistay pa dito yung mga mahistrado hanggang huling linggo pa no, ng Abril. So inaasahan na meron pang mga 2 linggo minus yung Holy Week. Ang mga mahistrado para magdiskusyon sa mga nakabinbin pa rin na mga issue dito sa Supreme Court. Isa sa mga hindi na ilabas na desisyon ngayong araw na inaasahan sana ay yung kanilang magiging desisyon sa apela sa controversial din na cybercrime law dahil umapela nga yung mga petitioner doon dahil naging pabor din no, yung desisyon ng Supreme Court sa cybercrime. So hindi pa naglabas ng decision dyan ng Supreme Court at inaasahan na ngayong summer session ay de-decision na nila yan. Jessica. How about on the DAP? Inaasahan bang magbababa sila ng any resolution on that? Kasi tapos na yata yung oral arguments, di ba? Oo, Jessica, natapos na rin yung oral arguments noong DAP at nabanggit na rin ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa ilan sa mga interview niya nitong mga nakaraang araw na inaasahang tatalakayin din nila yung DAP sa kanilang summer session. Pero para maintindihan lang din ng mga manonood natin na hindi kasi ibig sabihin na kapag diniscuss ng mga mahistrado sa kanilang unbanked session, ang isang issue na nakabinbin ay inaasahan na makakapagbotohan na sila tungkol sa issue na yan. So pwedeng magsimula sila ng discussion about sa DAP ngayong summer session pero pwedeng matapos ang summer session na hindi nila yan nadedesisyonan. One last question dun sa mga nagtatanong, bakit nasa Baguio ang mga Supreme Court justices natin? Bakit kailangan nilang dyan mag-deliberation ngayong pagkalaki-laki naman ang Supreme Court dito sa Maynila? Pakipaliwanag lang, Lia. Well, Jessica, parang tradisyon na rin no, para sa mga mahistrado na kapag summer, aakyat sila dito sa Baguio at dito sila magkakaroon ng kanilang unbanked session. Siyempre, summer din naman, Jessica, so medyo nagpapahinga din ng kaunti yung ating mga mahistrado at nagkakaroon din ng pagkakataon ng mga socialization at minamabuti nila na dito gawin yan sa Baguio dahil mayroon din naman ditong Supreme Court at mayroon din naman ditong session hall. Pero hindi naman na sa buong time na 4 na linggo ay nandito, ng 4 na linggo rin yung mga mahistrado. Usually, umaakyat lang sila dito kapag Monday at ang unbank ay Tuesday at madalas marami sa kanila bumababa at babalik lamang ulit kapag mayroon ng unbank session. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Lia Manialac del Castillo.